Pinag-iingat ng Food and Drug Administration ang publiko laban sa mga kumakalat na counterfeit drugs sa merkado pati na sa mga online marketplace. Iba-iba raw kasi ang klase ng mga counterfeit drug o gamot. Mayroong mali o kulang ang ingredients o active ingredient, mali ang pagkakalabel, hindi otorisado ang paggamit ng packaging o trademark o hindi otorisado ang pag-refill ng mga lehitimong label. You can always visit the website, yung verification portal. Makikita po ninyo doon yung kanyang mga CPRs. Aside from that po, you can also search for it if there is an advisory against that counterfeit medicine. Dagdag ni Zacate, ongoing naman daw ang pakikipagtulungan ng FDA sa dalawang malaking online shopping companies para tiyakin na aprobado ng ahensya ang mga gamot na ibebenta sa kanilang platform. Nais daw nilang matanggal ang mga misleading na produkto sa mga online shopping platform. Para naman kay dating Health Secretary Dr. Manuel Dairit, importanteng lehitimo ang pinagkukunan ng gamot para masiguradong ligtas ito. Kung counterfeit daw kasi ang iinuming gamot, hindi gagaling ang sakit. The effect is you won't get well if you're drinking the medicine that counterfeit or fake. If your counterfeit medicine contains harmful ingredients, then you could die from it. Pwede rin daw mauwi sa mas malaking gastusin ang pagbili ng mas mura pero counterfeit namang gamot. Bibili ka ng murang gamot pero hindi kontrolado yung infection mo, hindi kontrolado yung diabetes mo, eh mangyari yan. Komplikasyon pa rin sa diabetes, sa hypertension, saan ang bagsak mo? Sa hospital. So, mas lalo kang nagpapagastos kung nung nangyari na nagtipid ka doon sa gamot mo. Payo ng mga eksperto, siguruhin ang kalidad ng gamot kung bibilhin ito sa mas murang halaga. Mayroon naman daw mga generic na gamot na pareho ang active ingredient at epekto tulad ng brand name drug. Catherine Cruz, CNN Philippines.